Oppo A92 mga katiktik, bagong trick sa pag-bypass ng Google account. Ipapakita ko sa inyo. Ito ay Android 11, ngunit ang backup reset niya mga katiktik is hindi na po gagana. So punta muna tayo dito sa emergency call. I-dial natin *sign number 899 software version. And then ito yung makita mo sa taas, CPH 2059 at yung Android version niya is 11. So ipapakita ko sa inyo mga katiktik ang tricks, bagong tricks to mga katiktik, kasi yung luma is kaya natin ma-bypass na gamit ang backup reset mga katiktik kapag nakapasok tayo sa settings. So ito mga katiktik, kailangan din natin dito ng SIM card. Ayan, yung code mga katiktik, not working mga katiktik, ano, yung 813, hindi din po siya working. So, ang solusyon dito mga katiktik is kailangan natin ng SIM card na may PIN code. Yan, SIM card na may PIN code. So, parang yung start niya is parang sa luma na process, pero pagdating doon sa loob, iba naman yung gagawin natin dahil hindi siya ma-backup and reset, hindi siya matatouch. Yung erase all data, hindi po matatouch. So, isasalpak lang natin yung SIM card na may password. Yan. So mga nagtatanong dyan na paano lagyan ng password ang SIM card, meron tayong video niyan mga katiktik. Ilagay ko na lang sa description. Ayan. So i-eject mo to mga katiktik, sabay pindot sa power switch kapag nanghingi na. So sabay mo siya, pagka-eject, pipindutin mo yung power switch kapag nanghingi ng password. Ayan. Ganon ang gagawin nyo mga katiktik. Pagka-eject nyo sa SIM card, pindutin mo din yung power switch. Ayan, para makapasok tayo dito. At pagdating dito sa additional settings, ito yung sinasabi ko, backup and reset. And dito sa erase all data, dito hindi na po mapapindot mga katiktik, ano. Erase all data, hindi na po mapipindot. Kaya ang gagawin natin mga katiktik, ang pipindutin natin dito is yung hanapin nyo ang home screen and lock screen. So kung di nyo mahanap, meron naman dyan yung icon. So ito yung icon dito mga katiktik. Tingnan mo na lang yung icon na itatap natin mga katiktik kapag hindi nyo mahanap. So dito lang yan sa taas na portion mga katiktik. So ito yung mga katiktik kasi parang nag-iba yung language niya. So ito yung sa taas ng display and brightness. So hinahanap po kasi yung home screen and lock screen. Pero sa Oppo A92, baka nabago ko yung language nito. Kaya ito yun siya mga katiktik sa taas ng display and brightness. Yan, ito yung pipindutin mo at isunod mo to mga katiktik. Home screen, yan, ito home screen. Yan, pag pinindot mo yon, papasok na tayo dito sa kanyang home screen at punta tayo dito sa tools. I-open natin tong clone phone, agree lang natin, allow, and then pindutin natin tong new. Yan, new, para matapos tayo pag bypass ito. Import data from another Android. So next lang natin at mag-create siya ng QR code, and then kailangan pa natin ng isang cellphone mga katiktik, na kung saan kailangan may na-download din tayo na clone phone. Sa Google Play Store lang po yan ma-download. Tap mo lang yung start migration and then i-scan mo lang ito mga katiktik at kusa po yung magko-connect at hintayin mo itong magko-connect. Tapos pag nag-connect, okay mo lang uncheck mo lahat yan mga katiktik. Tanggalin mo yung check and then papasok ka dito sa apps. So dito sa loob ng apps mga katiktik, kahit anong apps ang pwede mong ipasa, isa lang. So kaya pinili ko tong isa mga katiktik kasi makikita naman natin yung MB, siya yung pinakamababa para mabilis mag-transfer. Yan, start migration. Pag mababa kasi yung MB ng ita-transfer natin is mabilis po siya mag-transfer. Yan, o, transfer completed. Done na lang natin. And then dito sa kabila mga katiktik, yan, done na lang natin. So yun, papasok na tayo dyan sa home screen niya mga katiktik at congratulations dahil nababypass na natin ang iyong Oppo A92. So ganun lang kadali mga katiktik. Sana huwag niyong kalimutan i-like at syempre mag-subscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat sa inyo.